Hello, Hi. sa pangalan po ng Dakilang ng Yesu Cristo, isang pagkakala na panginoon sa bawat isa. Nandito po tayo sa patuloy ng ating gawain, sa dalawang bahagi na kung saan ating nabasa at bibigyan buhay ang sitas na pinagkaloob sa bawat kampanan. Ang sitas po ngayon, ito po ay naukol sa kung paano tayo dapat naturuan ayon sa mga kalooban ng Diyos na dapat nating lakaran sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi po dito sa unang aralin, sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 14, versikulo 24 hanggang 33. Ito po ay nangyari matapos na ang ating dakilang Panginoon ay pagdalog niya na tangkalayan ng tinapay, ganun din ang dalawang isda at pinakain niya ang karamihan. Subalit, dahil nga ang ating dakilang Panginoon meron siyang programa pagkatapos ng sa mga tao, pinag-uukulan niya naman yung kanyang mga alagad. Kaya, para makausap niya ang sarili na ng kanyang mga alagad, ibinubukot niya. Kaya, ang nangyari dito, umpisa natin sa 23. At pagkatapos na payaon niya ang karami, umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin at nandang tumabi na at siya'y nag-iisa doon. Ito po yung nangyari. Dahil po, siyempre, yung ating dakilang Panginoon matapos niyang nakain yung karamihan, siya po ay nagbukod, umaakyat po siya ng bundok, yun na po yung naging kaugalian niya para makipag-ugnayan sa kanya. Dapat po, meron ang maging ginagawa ng bawat isang tagasunod sa ating dakilang Panginoon. Kasi po, kapag umakit ka ng bundok, kung ka makakapag-isip ng sarili na sa iyong sarili at sa Diyos. Dahil walang istorbo. Kumbaga, nakakapag-focus tayo. Ngayon, dahil nga, ang mga alagad ay mayroong inihandang isang daong sabi dito, tatakwat ang daong na nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungan sa hangin. Ito po ay nangyayari kung tayo man ay nakaranas na sumakay ng bangka kasi tinitingnan po natin. Hindi ba ka, kung ano yung dalampasigan, minsan hindi naman sabay-sabay ang tama ng alon mula sa gitna papunta sa gilid. Minsan nauna dito uli. Pero kung ang direksyon ng tutumpukin mo mula sa pangpad at hindi ka pa matagilid, sasalubong ka po doon sa alon. Yan po ay nangyayari. Pero kung halimbawa, patagilid ka naman, halimbawa paringin mo ng pasigan, tapos tagang yung direksyon mo, sasalubungin mo talaga yung iba-ibang direksyon ng hangin. Kasi mayroong papunta o mayroong papunta dito. Kaya, nahihirapan po yung mga bangkero. Ngayon po, sabi dito, at sa ikapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kung ba ang senaryo po dito, ang ating dakilang Panginoon na iwan sa bundok. Yung mga alagad, sumakay sa daong, meron silang isang direksyon na pinupuntaan. Pero noong bumabi na, sa ika-apat na pagpupuyat, ang ating dakilang Panginoon ay sumunod sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa makatuwid, sino ba naman tao ang makakagawa niyan? Marami tayong nakikita, mga ginagawa mga pelikula, pero may daya.
Dahil yung nilalakaran na kaya ng swimming pool, di ba? May lumalakad sa swimming pool. Pero meron kang invisible na parang sahig na salamin. Na kapag tinapakan nyo, hindi siya babagsak. So, kayo yung mahilo ngayon. Pero, ang ating dakilang Panginoon, lumakad siya sa ibabaw ng tubig na kung saan maraming alon. At daw nga, bagamat pasalungan, nahihirapan gumaon, lumayag, dahil nga sa direksyon ng hangin, pero pang ating dakilang Panginoon, siya po ay malakas ang kanyang loob na lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon, pagkatapos ito, sabi, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ay nangagulumihanan sila ng nagsasabing multo at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Kaya kung titingnan po natin, halos wala yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Parehas din natin. Nangagulumihanan. Kumbaga may kasama ng takot, gulat, na hindi nila maintindihan bakit may nakikita sila naglalakad sa ibabaw ng tubig. Para din tayo, nagugulat yung din. Na anong sigaw nila? Sabi dito, multo. Imagine yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Katulad din para natin na paano kayo naibulalas yung multo? Siguro tayo, ganun din. Nakakapagsabi tayo ng multo, pero hindi natin alam yung sinasabi natin. Dapat ba natin paniwalaan kung nakakita tayo ng multo? Parang bulalas na lang yun ang bibig dahil nga sa sulat o takot na nananaig doon sa kanyang mga alagad. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang sinasabi. Pero dahil nga ang multo ay may kaugnayan sa kalagayan ng isang tao, na hugis tao, na kapag unang kita mo, pwede mong sabihin, multo. Kaya po, kung tingnan mo, yung reaksyon na takot na nananaig doon sa kanyang mga alagad, hindi nila maipaliwanag, hindi nila masabi yung tunay na eksaktong kalagayan kung ano yung nakita nila. Basta ang sinabi nila, naging bulalas na lang nila, multo yung nakita nila. Sabi dito, datapwat tanda kayo ng salita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Ngayon, kung titingnan po natin, sa oras man na tayo ay nababagaban, nagugulumihanan, natatakot, at kung ano-ano pa man dumarating sa ating buhay, ito lang po ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Dahil po sa oras na tayo ay nagugulumihanan, tayo ay natatakot, umiiral po doon ang kahinaan ng buhay. Ang sabi ng ating dakilang Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Minsan po dumarating tayo sa mga problema, minsan sumusuko tayo, minsan natatakot tayo, minsan parang ayaw na nating lumaban. Pero kapag natatalo tayo ng yung sa halip na manaig, ang lakas ng loob, umiiral ang kahinaan ng loob, magagapit mo para kaya. Kaya isa lang po ang sinabi ng ating dakilang laksan ninyo ang inyong loob. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na ako nga. Dahil nga, walang iba gumagamit ng pangalan niyang ako nga, maliban na mula sa langit. Sabi nga, mga nagpapakilala ang Panginoong Diyos sa mga tao, sinabi niyong ako nga. O sabihin ninyo, ako yaong si ako nga. I am who I am. Ibig sabihin, walang ibang ipinakilala ang Diyos sa kanyang sarili na siya lamang at walang kaparehas, walang katulad. Katulad din ng sinabi ng ating dakilang Panginoon na siya pa rin. Kaya kung titignan mo natin dito, ang tao, kapag umiiral ang kalakasan ng loob, madali po natin makilala ang Diyos. Pero sa oras na manaig, ang takot, pangamba, at kung ano-ano ang bagay na dumarating sa ating buhay na dala ng emosyon,
tayo po ay panghihinaan ng loob. Pwede natin sabihin mo ito kahit kumari pa na natin ang nakita natin sa dilim. Sasabihin natin mo, dahil lang sa bulan. O kumpare natin. Pero kung malakas ang ating loob, makikilala natin kung sino man ang makaharap natin. Katulad din naman ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Dahil sa alon pa lang, natakot na sila, pati yung lumapit sa kanila, na walang ibang ating dakilang Panginoon, hindi na nila nakilala. Sabi po dito, at sumagot sa kanya si Pedro, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw na ay paparayalin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Kung titingnan po natin, mga kapatid, naging halimbawa si Apostol Pedro ng isang taong pagkatapos na matakot, umiral yung kahinaan ng loob, kapag pinagsabihan lumakas ang loob, agad na lumalakas ang loob, katulad ni Simon Pedro. Kasi lahat sila kumbaga mahina na ang loob Nung sinabi ng ating dakilang may laksanin niya ang iyong loob, lumakas na ang loob ni Simon Pedro, ang sabi niya, parang challenge. Kung ikaw nga yan, Panginoon, papariyanin mo ako. Parang sinachallenge kayo ni Simon Pedro, kung totoo nga ang ating dakilang Panginoon, yun na yung kanyang kausap. Kung mga instant yung paglakas ng loob ni Simon Pedro. Ngayon, sinachallenge siya ngayon. Pwedeng yung kanyang sarili, kung malakas na nga ang kanyang loob, o ang Panginoon kung totoo nga na nakasunod sa kanya, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dalawang bagay lang po ang ginawa ni Simon Pedro. Either, pwedeng yung kanyang sarili, pinipilit niya na malakas na nga ang loob niya, kaya kinakausap na ang ating dakilang ng, sige, kung ikaw nga yan, paparayalin mo ako na lumalakas sa ibabaw ng tubig. Or, dahil nga, nakilala niya na ang ating dakilang Panginoon, pwedeng tinachallenge na, totoo kaya ang Panginoon yung nagsabi na laksan ang loob. Kaya titingnan po natin dito, nababahagi yung isip dito ni Simon Pedro, kung totoo ba ang kanyang kausap na ating dakilang Panginoon, na nagsasalita, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, o dahil lamang narinig niya ang boses ng ating dakilang Panginoon, kaya lumakas ang kanyang loob. Ngayon, alamin natin kung malakas na ang loob ni Simon Pedro. At sinabi niya, halika. At lumundag si Pedro sa daon at lumakan sa ibabaw ng tubig upang kumaroon kay Jesus. Ngayon, nung sinabi ng ating dakilang Panginoon, halika, mas lalo pang dadagdagan ang loob, malakas ng loob ni Simon Pedro. Kaya, kung titignan mo, lumundag agad siya. At lumakad din sa ibabaw ng tubig upang kumaroon kay Jesus. Nagaya niya po yung ginawa ng ating dakilang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero hindi mo magtatapos doon dahil kumbaga, papalapit pa lang siya sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, may pangyayari na sinasabi, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin. Ito na po yung kalaban natin. Kapag umiral po ang lakas ng ating pananalig, anumang bagay na imposible sa kalagayan ng tao, magiging posible. Pero sa oras po na nanaig itong paningin natin na nakikita ng ating mata, yung puso nating matatakutin, kapag yan po ang umiral, hindi po tayo magtatagumpay. Katulad ng nangyari dito kay Simon Pedro. Nung makita niya ang malakas na hangin, natakot siya. Kaya kung titingnan po natin, nasaan ba ang kalaban natin? Ito bang mga nakikita natin? O sarili din natin? Marahil yung nakita niyang lakas ng hangin,
o alon na kanyang sasagupain para makalapit sa ating dakilang Panginoon, nagkaroon po yun ng, kumbaga, inilagay niya sa kanyang pag-iisip, makakaabot kaya ako doon sa harapan ng ating dakilang Panginoon na nagpapatuloy na naglalakad na nasa ibabaw ng tubig. Kaya kung sa oras na umiral ang takot, pwede po tayong magapit, pwede tayong hindi magtagumpay. Dahil po, ang takot po ang isang bagay na kung saan tayo pong mga tao dapat, kung malakas ang ating loob, hindi po dapat umiiral ang takot. Kahit man tayo ay palakarin sa madilim, kahit man tayo ay dumaranas ng mga problema sa ating buhay, nagkakaiba sa mga dati na nating pinagdaanan. Kung tayo po ay malakas ang loob, magtatagumpay tayo hanggang sa huli. Upang sa ganon, masupagawa natin ang mga bagay na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero sa oras na umiral ang takot, dumanas lang tayo ng pagsubok na kakaiba sa ating buhay, umiral na ang takot, minsan sumusubok na tayo. Lalong-lalo na, kung halimbawa may mga taong ginagamit para panghinaan ka ng loob, dapat po hindi tayo matingan. Dahil kapag kasama natin ang Diyos, anong magagawa sa atin ng tao? Tunay po nga po, nasa banal na kasulatan yan. Ito po, kumbaga, nasa harapan na ngayon ni Simon Pedro. Yung lakas ng hangin, yung alon, tapos yung lugar pa na madilim, na boses lang ang kanyang naririnig. Kumbaga, umiral po yung kaya nangyari sa Simon Pedro, nakasigaw siya. Sabi dito, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Ngayon po, ang ginawa ni Simon Pedro ay isang halimbawa na kahit man kilala lang natin si Kristo, alam na natin ang ating mga ginagawa. Meron tayong pinagbabatayan ng ating pang-araw-araw na ginagawa. Na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pero kinakailangan pa rin natin na dapat huwag natin gawin ang isang bagay na hindi kasama si Kristo. Kaya, nandyan palagi siya para sa libing tayo. Para tayo magtagumpay dito sa mga hamon ng buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa totoo lang po, kung tayo po pinanghihinaan ng loob, alam natin na hindi po tayo magtatagumpay kapag yun ang nananaig sa ating mga buhay. Pero kung kasama natin si Kristo gumagawa, hindi lang tayo, nandidiyan siya palagi, nakagabay sa bawat isa sa atin, magtatagumpay po tayo sapagkat ang kalaban natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, sarili din naman natin. Walang iba, yung emotion natin, yung kahinaan ng pananampalataya, yung takot na umiiral pagka minsan na lalong-lalo na kung tayo yung nag-iisa. Minsan po yan ang nagiging problema upang hindi na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, tinuturuan tayo dito, isang halimbawa po yung pangyayari ni Simon Pedro, na dapat hindi lang malakas ang loob, kundi mapagpatuloy yung lakas ng loob consistent. Dapat hindi natatalo o nadadaig ng anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil kasama na po yun sa mga pagdadaanan natin. Ang mahalaga po doon, yung pagpapatuloy na hindi lang nagawa natin ang isang bagay, kundi napagtagumpayan natin ang isang bagay na dumarating sa ating buhay. Ngayon, kung sumigaw siya, nagtatay inyungat ni Jesus ang kanyang mga kamay at tinawagan siya at kanyang sinabi, kung ikaw nakakunti ang pananampal, bakit ka nag-aalinlangan? Ito po kasi ang nangyayari sa tao. Sa oras po na tayo ay tawagin ng Diyos, tayo ay nahikayat at sumunod sa kanyang kalooban. Kapag na umiiral na po ang takot, yung sulit na pananampalataya niya, nagkakaroon na po ng tinatawag na
pag-aalinlangan. Kaya kung titingnan natin, akala natin, okay pa tayo. Pero yun pala, nadadaig na tayo, yung pananampalataya dapat na sulit, minsan nagiging 50-50 na. Kaya siyempre, sa kalagayan ni Simon Pedro, yung sobrang excitement niya, nung lumutag siya sa tubig, malakas pa yung pananalig niya. Pero nung makita niya yung hampas ng alon, yung dilim, at ganun din, yung sangkat na hangin nararamdaman niya, ang nangyari po nun, yung sulit na pananampalataya, nagkakaroon ng po yun ng pag-aalinlangan. Iyon po ang pinagkakalaban natin. Yung sabi sa Bicol, pagduduwa-duwa, na dapat manatili tayo sa pamamaraan na kung paano natin sinampalatayanan ang Diyos. Tayo'y sumunod sa Kanya, gawin natin siyang kung paano natin inumpisahan na hindi dapat magbago yung pananampalataya niya. Dahil po sa oras na tayo mag-alinlangan, tayo po ay hindi magtatagumpay. Magiging balakid po yan sa lahat ng ating mga tahakin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nangyari dito, ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating pananampalataya, sabi nga, maging katulad lang ng isang butil ng mustasa na kaya natin i-maintain hanggang pangmatagalan. Hindi lang yung kayo lang. Na dapat, tinawag tayo ng Diyos sa gawain ito, sa paglilingkod sa Kanya, una paglilingkod sa kapwa, dapat po panatilihin natin yung pananampalataya niya at ingatan natin na huwag yan mawala. Dahil po, ang kalaban natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi kapwa natin, hindi kung sino man ang pinakakalaban natin, sarili mismo natin. Dahil kapag napalitan po yung sulit na pananampalataya ng pag-aalinlangan, ibig sabihin niya, hindi kapwa natin ang nagbago. May posibleng mayroong nagbabago sa pananampalataya. Mayroong tayo. Nagtangan-tangan natin. Tayo po ang gumagawa niya. Nasa atin po yung pananampalataya niya. Pero kapag yan po ay humina at nagkaroon ng pag-aalinlangan, tunay nga po, mayroon ng pagbabago sa atin. Ang problema lang, minsan, nadadamay pa yung kausap natin, sinisisi natin dahil sa iyo, ikaw kasi. Pero ang totoo lang, tayo po yung nagbago, naghina ang pananampalataya. Kaya po, may mga faktor na tinawag dito ang ating dakilan. Una, ang pagiging malakas ang loob. Ikalawa, dapat hindi magbabago ang lakas ng pananalig natin sa Diyos. Yan po, mga bagay na yan, pagpapagtagumpayin po tayo ng Diyos. Kasi po, kung titingnan mo, yung mga 11 alagad, nasa daong, ang nandun lang sa gitna ng dagat, si Jesucristo at si Simon Pedro. Hindi siya matutulungan ng kanyang mga kapwa-alagad. Walang ibang nilalapitan siya, maliban sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sa totoong buhay, sa oras ng kasiyahan, marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala. Pero sa oras na nagkapigatian ng problema, halimbawa, sabi nga pag-inuman, maraming friends. Pero pag may sakit na, nawawalan na yung mga friends. Saan tayo lalapit? Walang kita. Kay Kristo. Siya lang ang magpapalakas ng ating kalooban. Siya lang ang magbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay para magpatuloy tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya hindi po natin, walang makialam yung 11 alagad. Tanging si Jesucristo lang nakausap ni Simon Pedro ang nagpapalakas sa kanya ng loob. At yun ang nagbibigay sa niya sa kanya ng pagkakataon para makapagpatuloy ng paglalakad sa ibabaw ng tubig na makalapit sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito, itinuturo po dito
yung pagiging consistent ng ating pananampalataya sa Diyos. At ganun din, yung lakas ng pananalig na kung saan dapat po panatilihin po natin yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, sabi dito, at ang mga nasa daw ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ngayon, siyempre, nung nahawakan na ng ating dakilang yung kamay ni Simon Pedro, magkasama na silang umantig doon sa lao. At sa kanalang sumampalataya ang mga kasama sa naalagad ng ating dakilang Panginoon doon sa lao at sinampas yan. Ngayon, kung titignan po natin dito, kung tayo man po ang nasa kalagayan ni Simon Pedro, kung tayo matakot, laksan natin ang ating Diyos. Dahil naging panuorin si Simon Pedro ng labing isang alagad. Kung paano ang kanyang ginawa na maabot niya ang kamay ng ating dakilang Panginoong Kristo. Kung tayo man po yan ang mahalaga, nahawakan natin yung kamay ng ating dakilang Panginoon na palaging naririyan, nakaabang sa bawat isa sa atin para tayo makalapit sa Kanya. Katulad ni Simon Pedro na wala siyang ibang tinawagan kundi si Kristo na Panginoon natin ang magkakatulong lang sa lahat ng mga problema na dumarating sa ating mga buhay. Kaya po, sa Kanya lang tayo tumawag sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Siguro pagdating ko na lang ang ating pakikitali sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating mga kaibigan, karaingan, ibulong po natin yan sa Diyos. At hilingin natin ang Kanyang pagkakaloob ng gumaan ang ating pakiramdam. Na naway mabuhay tayo sa ayon sa Kanyang kalooban. Hanggang dito ako, salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.